Yun, so magandang araw po ulit. Ito po ang Top Gun PH. So today po, pag-uusapan po natin ay tungkol sa EDC. Ano bang ibig sabihin ng EDC? Everyday Carry na firearm. So sa ngayon po, itong mga panahon na to, sa akin lang po, ang kinikerry ko po ngayon ay isang Glock 44. So, ano ba ang Glock 44? Ito ay isang 22 LR na polymer frame na steel slide. Tapos, yan. Ano na rin to? Threaded barrel. Yan, ito yung kinikerry ko ngayon. So, bali, kung makikita ninyo, bakit? So, siguro nagtataka yung iba. Bakit ako magkikerry ng isang 22 LR sa aking EDC? So, ito po, sa akin lang naman to. Pakita ko lang. Isa po itong Glock 44 na Gen 4. Yung size po niya, 10 rounds to. 10, yung laman ng magazine, 10 bala ng 22 LR. Ang frame niya, kung titingnan nyo, parang Glock 19. So, medyo malaki po kasi yung kamay ko. So, sakto lang naman dun sa grip compare dun sa iba na dati kong kinikerry. At ito po ay sobrang gaan kahit na meron po siyang laman na bala. Parang nasa half a kilo lang. Wala pa nga half a kilo kasama na yung bala. So, napaka-convenient, napaka-concealable. Tsaka isa pa, for self-defense lang po naman po talaga. Hindi naman po natin talaga intention na manakit ng tao. Hopefully, hindi ko po ito magamit sa kapwa ko. Talagang pang-protection lang po. If ever, hindi ko naman talaga intention na makapanakit or makadisgrasya. Gagamitin ko lang po to, kaya 22 lang po para makalayo lang po o para makaiwas o kung meron po talagang threat. So, yan. Kasi before, ang una ko pong carry, kasi wala naman po tayong pambili dati. Ilan lang yung gamit natin dati. Ang na-carry ko po na unang-una ay isang Colt na compact po. Colt 45 na compact. So, metal siya, steel frame. So, medyo mabigat talaga. Tapos, single stock po yun. Tapos, siguro may magazine na 7, merong 8+1. Tapos, meron po yung may magazine na may McCormick na 10+1. Kaso, usli siya. Naka-usli. So, yun yung una ko na carry. Tapos, sumunod yung Glock 22 na 40 caliber po. Yun. So, yun, full size yun. So, mas magaan siya definitely dun sa una kong nakikerry na 1911. Pero, malaki pa rin po kasi yung frame. So, sumunod ko pong napa-PTC ay yung aking Glock 27. So, yung Glock 27, caliber 40 pa rin po siya. 10 rounds lang yung laman. Ang problema ko naman doon, maliit siya. Hanggang dito lang actually yon yung ano niya, maiksi lang yung pinaka-slide niya. Ang problema ko po, yung grip ko, tapos caliber 40 siya, medyo tumatama naman, kaso medyo mahirap makontrol. Ito kasing ganito, lalo na kung close range, kayang-kaya po. Kasi kung gagamit po tayo ng high caliber tapos hindi naman din natin kaya i-control tapos hindi rin natin kayang hawakan ng maigi. So, baliwala lang din po yung pag-carry natin ng EDC o pang self-defense natin. So, dapat talaga comfortable tayo doon sa gamit na dala natin. Kaya natin i-control. At syempre, bawi na lang po tayo sa ammunition na gagamitin natin. So, dito po,
Pag nagpa-firing lang, ang ginagamit ko lang yung arms core. Pero pagka yung i-carry ko, ang ginagamit ko po na di po ako nag-endorse ng mga bala, yung pong Magtech kasi yung po yung pinaka available dito at okay naman po. At talagang recommended sa Glock. So, yun po, Magtech na bala. So, pili na lang kayo kung anong klase. Pero mas maganda kung ginagamit nyo yung hollow point or na high velocity. Yun. So, yun lang po ang aking masasabi. So, ito pong mga sinabi ko po dito, sa pananaw ko lang po ito. Hindi po ako expert at kung paano. So, yun po. Maraming salamat po. Kung meron pong mga katanungan or comments or tanong tungkol doon sa mga nabanggit ko na units, at especially din dito, may video po ako, i-ano ko po sa end screen. Yun po. So, kita po tayo sa susunod na video. Salamat po.